Kapag sinabi nating human acts, hindi lang sapat na may knowledge, freedom at consent. Para masabi kung ang isang act ay morally good or bad, kailangan nating tignan ang tatlong determinants: the object, the end o intention, at ang circumstances. Una, ang object. Ito ang mismong act na ginawa. Kung inherently good ang object, like pagtulong sa mahirap, then it can be morally good. Pero kung ang object mismo ay masama, gaya ng pagnanakaw o pagsisinungaling, automatic na wrong iyon. Kahit sabihin mong mabuti ang reason mo, masama pa rin ang object. Pangalawa, ang end o intention. Ito ang reason kung bakit ginawa ang isang act. Halimbawa, nagbigay ka ng pera sa isang foundation. Good act iyon, pero kung ginawa mo lang para magpasikat o para purihin ka ng iba, hindi na pure ang goodness ng act. Sa ethics, both the object and the intention have to be good for the whole act to be morally good. Pangatlo, ang circumstances. Ito ang mga detalye ng sitwasyon. Sino ang gumawa, kailan, paano, at gaano kalaki ang epekto. Hindi nito binagawang tama ang isang mali, pero nakakaapekto ito sa bigat ng moral responsibility. Halimbawa, ang pagnanakaw ng maliit na bagay ay mas magaan kaysa pagnanakaw ng malaking halaga ng pera. Pero kung ninakaw mo ito sa panahon ng sakuna, mas mabigat ang kasalanan dahil mas vulnerable ang mga tao. Kaya kung isummarize natin, object equals what is done. Intention equals why it is done. Circumstances equals in what manner or situation. Ang isang human act ay magiging morally good lamang kung good ang tatlong ito. Kapag may isa dyan na masama, the whole act becomes morally bad.